Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin itong pagkikita nila dating Pangulong Gloria Arroyo at ni Pangulong Duterte kasama si Senate President, dating Senate President Tito Soto. Ngayon, meron kasi na naririnig nga mga bulong-bulungan o haka-haka na may gagawing move itong tatlong to sa politika. Ngayon, itong si Banat Bay, may narinig daw siyang, hindi man narinig, siguro naikwento sa kanya na posibleng gawin ng tatlo. So, ano tong kayang narinig ni Banat Bay na chismis? O yan na, chismis. Chismis tungkol do sa pakikita ng tatlo. So, panoorin natin to. Banat Bay, ano ba yung narinig mo? Ayoko sabihin eh. Hindi Sabihin mo na. pwede sabihin, I'm not allowed to say. Banat Bay, magtimpi ka ha, magtimpi ka Banat Bay. Please, Banat Bay. Please. Kwento mo na. Wala kang karapatang magsalita tungkol dyan. Ha? Sige na nga, nangako ka pa naman. Ay, tumisik tuloy. Kahit na. Sige na. Kahit konti lang. Konting ano lang dyan. Pasada lang naman. Nangako ka pa naman na hindi mo sasabihin at hindi mo ibabalita sa Banat Bay Live. O di sige. Hindi ko sasabihin ko ano yung pinag-usapan nila. Sabihin mo na. Masyado kami na na-excite sa ikikwento mo. Ito na, pag-usapan na nga natin to. Kasi nagkita-kita po si Pangulong Duterte at saka si dating Pangulong GMA. At nagpunta nga din si Pangulong GMA kay Leni Robredo naman. Naku po. Ayan daw nakita raw si GMA, si Gloria Macapagal Arroyo kay Leni Robredo. So, mukhang interesting to. Remember Leni Robredo 6 years pa ang 6 years terms ni Pangulong Marcos. So, may ilang taon pa. Meron pang tatlong kaaroon pa ng eleksyon. Pumunta si GMA kay Gloria Arroyo, nagkita sila ni Pangulong Duterte. So, ano kaya tong pinaplano o ano kaya itong naikwento kay Banat Bay? Sige na, pag-usapan na natin ang kabahagya ito. Inenganyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ni dating Pangulo at ngayon House Deputy Speaker Gloria Arroyo na maging aktibo muli sa politika. Ayon yan kay Senador Bongo. Sa larawang inilabas ng senador noong Sabado, Noong una, yung mga pinag-uusapan to, sinasabing nakita lang daw. It was just wala lang, kwento-kwentuhan lang daw. Kayo ba maniniwala? Kwento-kwentuhan lang, nag-set ng appointment? Sa ganyang klaseng lugar imposible naman magkita ng accidentally lang nagkita. Di ba? Aksidente nagkita yung tatlong matataas na posisyon. Di ba? Kapanipaniwala ba kung aksidente nagkita lang? Tuloy mo Banat Bay? Di sige. Hanggang ngayon, medyo may lumabas ng balita. May lumabas ng balita na iniengganyo daw ni Gloria Macapagal Arroyo ang dating Pangulong Duterte na maging aktibo muli sa politika. Nako po, patay tayo dyan. Bakit? Bakit Banat Bay? Na parang medyo diskumpiyado ka sa nagkita lang. Di ba? Na iniengganyo ka mo, sabi mo iniengganyo parang may laman yung sinasabi mo. Ano ba ibig sabihin ng engganyo na maging aktibo sa politika? Ibig bang sabihin nito ay tumakbo muli sa anumang posisyon si Pangulong Duterte? Naku po Alam nyo, pwede yun di ba? Iniengganyong tumakbo muli. Pwedeng mag-vice president, pwedeng senador, pwedeng congressman. Remember Gloria Arroyo, presidente yan, tumakbong congressman. Pinayagan.
So, may posibilidad na makatakbo rin si Pangulong Duterte sa mas mababang posisyon sa dating presidente kasi, di ba? So, pababa naman siya. So, may posibilidad. So, ano pa? O maaari namang maging aktibo in a sense na tandaan ninyo, si Pangulong Duterte ay meron pa rin pong partidong kinabibilangan at itong partido na ito ay malakas pa ang command pagdating sa mga local government, even sa mga kongresista. Yun ba ang isa sa mga ibig sabihin na maging aktibo pa muli sa politika? Ibig sabihin, makialam na sa nangyayari sa politika? Yun dun sa makialam sa politika, medyo para sa akin hindi masyadong ganong kalakas yung impact. Oo, part pa rin siya ng PDP laban. Pero sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos is majority hawak ni Pangulong Marcos ang Kamara, 'di ba? Dahil nga siyempre nandyan yung bigayan ng mga project. So pag di ka dumikit sa presidente, hindi ka mabibigyan ng project. So medyo doon sa pangalawang sinabi ni Banat ay medyo 50-50 ako. Pero doon sa una, medyo malaki ang posibilidad. Dahan-dahan lang, Banat Bay, baka mabitawan mo yung ano. Sige na, Banat Bay, bitawan mo na nang magkaalamanan. Masyado kami na-excite eh. Para mabahagian naman kami ng konting kung ano man yung nangyayari dyan sa sinasabi mo. Mabigyan naman ng konting tip. Doon nga sa aking post, sinabi ko doon, alin dito sa tatlo ang pinag-usapan ng Pangulong Duterte at si dating Pangulong Arroyo? Ano ang pinag-usapan nila? Tungkol ba ito sa kawalangyaan at kakapalan ng muka ni Tambaluslos? Oy. Bakit ko nasabi yun? Sino ba yung Tambaluslos? Yung Tambaluslos, kung di ako nagkakamali, ito yung pinasaringan ni Vice President Duterte, si Speaker Romualdez, yung pinsan ni Pangulong Marcos. Kung di ako nagkakamali, ayun yun. Tandaan ninyo, nagkaroon ng hidwaan between Gloria and Tambaluslos. Kaya nga biglang nag-resign, 'di ba, si Vice President Sara Duterte dahil dinemote si Gloria Macapagal Arroyo nang without informing the Vice President. Alam naman natin magkakapartido 'yan. Kaya nga sabi niya, Tambaluslos, 'di ba? So, ito kaya ay tungkol sa pagiging abusado, greedy ni Tambaluslos, hindi lamang sa budget. Kasi, kung matatandaan ninyo, pinag-usapan na rin natin ito. Diba? Huwag niyong kakalimutan yung mga pinag-uusapan natin. Kasi ito, mga A1 information ito eh. Ito mga sinasabi ni Banat Bay, may katotohanan na. Marami ng binigay na ano dito si Banat Bay na nagkatotoo. Natotoo. 'Di ba? Talagang first-hand information na kukuha niya, which is nangyayari talaga. Kung subaybayan nyo lang tong video na to, yung video ni Banat Bay, mapapanood nyo doon, may tumatama yung mga hula at mga binabalita ni Banat Bay sa mga nangyayari. Usapan na natin na maraming naaasar ng mga kongresista dahil nga masyadong nagiging greedy daw ang pamumuno ni Tambaluslos sa Kongreso. Alam naman po natin pagdating sa budget, malakas ang kapangyarihan ng isang Speaker of the House. Bakit to? Bakit mo nasabi naman, Banat Bay, na malakas ang kapangyarihan ng Speaker of the House para sa pag-aalat ng mga project sa mga congressman? Paliwanag mo naman para medyo maliwanagan pa yung ibang mga nanonood sa atin na, uy, by the way, baka pwede naman palambing, pasubscribe naman na para medyo dumami tayo. Palike na rin. So, ayun, balik tayo.
ba't naman nasabi ni Banat Bay na malaki ang impluwensya ni Speaker Romualdez pagdating sa mga project sa mga congressman? Paliwanag niya. Talaga ang nag-aayos ng budget ng mga kongresista, yung kanilang mga quote-unquote proposed project. Yung mga, alam naman natin, yung mga walang katapusang flood project at rock netting project, yung mga yan. Ang nagdi-decide kung ikaw ba ay mabibigyan ng proyekto o mabibigyan ka ng allotment sa project mo, walang iba kung hindi si Tambaluslos at saka si sa appropriation, di ba? Si Zaldico. Kaya may mga nagsasabi, So, dito sinasabi ni Banat Bay na lahat ng project ng mga kongresista dumadaan kay Speaker Romualdez. So, upon approval niya yung mga project na yan. Especially yung flood project natin dyan na may nangyayari ba sa flood control project na pinopropose lagi, di ba? Konting ulan, baha pa rin. Di ba? Yan yung talagang ginagawang gatasan ngayon ng mga corrupt na official ng gobyerno natin, yung flood control project. So, dumadaan lahat yan sa Speaker of the House, tsaka yung sinasabi ni Banat Bay na isang, yung Coastal, di ko yata sinasabi niya. So, sila yung nag-aayos ng project. So, hawak nila, kontrolado nila yung pagbibigay ng mga project sa mga congressman. kwento noon, di ba? Madalas ko ng kwento ito sa inyo. Marami na ang naiinis na kongresista. Kaya nga, napraning na ho yan eh. Napraning na ho yan si Tambaluslos at napraning na ho yan dahil sa akala niya, ikukudita na siya, kaya niya binaba at kanyang, alam mo yung pinakita yung kanyang power sa pamamagitan ng pag-demote dito kay Gloria. Kaya lang. 'Di ba? Naalala niyo 'yon? Dinemote si Gloria Macapagal-Arroyo, 'di ba? Sinabi niya na loaded na raw sa trabaho si Gloria Macapagal-Arroyo kaya binawasan ng trabaho, i-demote. Isipin niyo, dating presidente ng Pilipinas, i-demote. Dinemote ng Speaker of the House, dating presidente ng Pilipinas. Ang rason para daw mabawasan ng load ng trabaho. Maniniwala ba kayo doon? 'Di ba? Talagang napraning lang talaga nung time na yon si Romualdez. Kaya dinemote niya kasi akala niya ikukudit na siya, tatanggalin siya Speaker of the House. Kaya ginawa niya, pinatay niya kagad yung parang yung namumuno na kasi siya, may ugong-ugong na balita na si Gloria yung tatayong speaker uli. Bumuelta. O, di ba? Bakit? Pinagtanggol ni Sara Duterte. Naku po. Kunwari, bati-bati pa sila. Kunwari. O, ngayon, nasundan yan. Baka akala nyo, yung mga kongresista lang ang nagsabi niyan. Nasundan yan. Sino pa? Nasundan yan ni Mayor Magalong, di ba? Nasabi niya, talagang itong mga kongresista na ito, abay, tumataas na ang mga porsyento. Kung dati maliit lang, ngayon malaki na. Tapos, ang binabawasan na yung ating mga uniform personnel, ang pensyon ng uniform personnel. Sa madaling salita, yung issue dyan kay Tambaluslos ay marami na hong lumalabas. Iba-iba hong partido na ang naglalabasan. Ibig sabihin, iba-iba ho ng area. Hindi na ho yan iisang kalaban. Ibig sabihin, marami na ho nagsasalita. At eto na naman, si Gloria na mismo ang lumapit sa Pangulong Duterte. Naku po. Tandaan nyo, si Pangulong Duterte, medyo may magic pa yan. Na kahit sabi mo hindi na siya active, pero pag yan nagsalita, kaya niya pa rin kumontrol. O marami pa rin maniniwala sa kanya. Marami pa rin susunod sa kanya. Tandaan nyo, PDP laban pa rin ang hawak ni Pangulong Duterte, which is yung pangalawa ngayon sa pinakamalaking partido sa Kamara. Kaya medyo maa-alarma dito si Speaker Romualdez. Tandaan natin, tandaan ho natin. Dalawa ang masasabi nating malaking paksyon dyan sa Kamara. Walang iba
kung hindi ang mga paksyon ni Gloria, which is yung Lakas, at ang partido ng ating Pangulong Duterte na PDP. Yan ang mga malalakas dyan. Tandaan nyo nga, si Romualdez, ano rin yan, lakas CMD rin yan ha. So, ang nangyayari ngayon, parang nahahati na yung lakas CMD. Kaya nga sabi ni Banat Bay, paksyon ni GMA, ni Gloria Arroyo. So, nahahati na ngayon sa dalawa yung PDP, yung lakas CMD. So, nangyayari niyan, hati sa lakas plus yung grupo o yung partido ni Pangulong Duterte. So, medyo malaki-laki yun. Kaya medyo pwedeng mapraning dito si Romualdez. Okay? Kasi baka sinasabi nung iba, partido rin naman ni Romualdez yung yung Lakas. Oo, pero tandaan natin, mas sinusunod dyan si Gloria at walang iba kung hindi si Vice President Sara Duterte, di ba? Kesa kay Tambalaslos. So, posible ba na kaya nagkita may pinaplano diyan sa kamera? So, yun. Malaking posibilidad talaga yun na may pinaplano sila. Doon ako sa mas malaking posibilidad na malaking pinaplano nitong dalawan to para pagalawin yung kamera, yung mga kongresista. So, dito, abangan natin kung ano yung mga pwede pang mangyari sa mga susunod na araw kasi talagang malaking impacto para kay Speaker Romualdez. Talagang kakabahan siya rito. So, abangan natin yung mga susunod pang video tungkol dito. So, yun lang po. Maraming salamat po.